Kami nagpalaki sa iyo ng ganyan katagal para lang gawin mo ang ganyang bagay sa ganyang lugar? Ang tinig ng aking ama ay umalingaw-ngaw sa loob ng aming maliit na dessert shop sa isang kanto ng Maynila. Sa sandaling iyon, nakatayo si Emily, nakasuot ng apron na puno ng alikabok ng harina, hawak pa ang bagong hulmang ube balls. Nakatayo siya sa harap ng kanyang mga magulang, lubos na natigilan. Si Emily, na lumaki sa isang pamilyang elite sa Amerika, kung saan ang kanyang mga magulang ay parehong mga profesional mula sa mga prestigious na universidad, ay dapat sana ay maging isang abogado o siyentipiko. Ngunit ngayon siya ay nag-aaral na gumawa ng ube at pineapple tart sa isang tradisyonal na tindahan ng panghimagas sa Maynila. Paano ito nagsimula? Ngayon, pakinggan natin kung paano ang isang babaeng Amerikano ay nakahanap ng tunay na sarili dahil sa isang ube ball. Ako si Emily, isang babaeng ipinanganak at lumaki sa isang maliit na bayan sa New Jersey, USA. Ang aking pamilya ay tunay na inggit ng iba. Ang aking ama ay isang abogado sa isang kilalang law firm sa New York, habang ang aking ina ay isang siyentipiko sa isang research institute sa Boston. Pareho silang nagtapos sa mga top universities. Ang mga tao sa paligid ay palaging tinatawag ang aming pamilya bilang the elite family. Sa ilalim ng pagpapalaki ng ganitong uri ng magulang, natural na inaasahan na makukuha ko ang pinakamahusay na edukasyon at tatahakin ang pinakamagandang landas. Mula pagkabata, may piano lessons, math competitions, science camps, wala akong pwedeng iwasan. Sa simula, sinubukan kong maging masunurin, ngunit sa paglipas ng panahon, nahihirapan na akong huminga. Sa totoo lang, wala akong interes sa math o science. Hindi rin ako nag-aaral ng piano dahil sa gusto ko, kundi para lang makakuha ng papuri mula sa aking mga magulang. Habang ang mga kaibigan ko ay naglalaro tuwing weekend, ako ay nasa library o review center. Sa tuwing bababa ng bahagya ang aking marka sa pagsusulit, tinitingnan lang ako ng aking mga magulang ng may pagkadismaya. Nagpatuloy ang ganitong buhay hanggang sa high school. Sa huli, nakapasok nga ako sa isang prestigious university, ngunit pagdating sa kolehiyo, wala pa rin akong anumang passion. Ang bawat klase ay nakakabagot. Ano man ang gawin ko, hindi ako makapag-focus sa pagbabasa ng notes. Kaya, nagsimula akong mag-cutting classes, naglalaro sa dorm habang nanonood ng music videos, o naghahanap ng iba't ibang food shows sa YouTube. Noong mga panahong iyon ko unang nakita ang ube sa Taiwan. Mayroong isang eksena kung saan may kumagat sa isang purple ube ball, ang texture na malambot at matamis, at ang mukha ng taong nag-enjoy nito na nakapikit. Agad akong napalunok. Agad akong nag-order ng frozen ube online. Siyempre, mahirap humanap ng tunay na Taiwanese dessert sa mga supermarket sa Amerika. Ang frozen ube na nahanap ko, nang i-microwave at kainin ko, ang tamis na bumuhos sa aking bibig sa unang kagat ay talagang nagbigay sa akin ng matinding tuwa. Mula noon, lihim akong nagsimulang magluto ng iba't ibang lutuing asyano. Sa simula, nahihirapan ako kahit sumusunod sa recipe, hindi tama ang sukat ng tubig, hindi rin marunong magtimpla. Maraming beses akong nag-fail. Minsan masyadong maalat, minsan masyadong matabang. Ngunit hindi ako sumuko. Sa unti-unting pagsasanay, gumaling ako. Tuwing weekend, inaanyayahan ko ang mga kaibigan para ipagluto sila. Ang pinakamahusay ko ay fried rice at noodles. Tuwing inihahain ko ang mainit na pagkain, namamangha ang aking mga kaibigan. Sinubukan ko ring gumawa ng panghimagas maliit na rice balls na gawa sa glutinous flour na binudbura ng peanut powder. Bawat kagat, pinupuri nila. Isang beses gusto ng kaibigan ko ng maanghang, kaya hinamon ko ang sarili kong magluto ng spicy hot pot. Akala ko madali lang, ngunit dumikit ang mga sangkap at nasunog ang sabaw. Matapos ang ilang pagkabigo, nakuha ko rin ang lasang anghang at sarap. Nang kumain sila habang sinasabing anghang ngunit hindi humihinto ang kanilang mga chopsticks, doon ko unang naramdaman ang kagalakan ng pagkumpleto ng isang bagay. Ang sense of accomplishment na ito ay hindi ko kailanman naramdaman sa pag-aaral. Ang kaligayahan na nagsimula sa maliit na kusina ay nagbigay sa akin ng malabong ideya na baka isang araw ay maging isang malaking pangarap. Ngunit ang problema, hindi alam ng aking mga magulang ang tungkol sa aking pagluluto. Kahit pa malaman nila, tiyak na sasabihin nilang sinasayang ko lang ang aking oras. Ang mga pangarap na pinapayagan nila ay mga profesional na trabaho tulad ng pagiging abogado o siyentipiko. Kaya't ang hilig ko sa pagluluto ay naitago ko na parang isang lihim.
Malapit nang magtapos ng kolehiyo ang aking mga kaibigan at naghahanda na para sa mga major companies o graduate school. Ngunit wala akong sinumitahang resume. Araw-araw akong kinukulit ng aking mga magulang, ngunit ang nasa isip ko ay wala akong gustong gawin. Pagka-graduate, ilang buwan akong nagkulong sa aking silid. Paminsan-minsan, dahil sa hindi ko na matiis ang pressure ng aking mga magulang. Magbubukas ako ng job search website. Ngunit hindi ko maigalaw ang aking puso. Sa halip patuloy akong tumatakbo sa kusina, gumagawa ng sunod-sunod na panghimagas at pagkain. Ang pagkauhaw ko sa mga bagong recipe ay lumalaki, lalo na't gusto kong matikman ng authentic na lasa. Isang araw, may nagpadala sa akin ng isang video clip ang kaibigan ko na nagpabaliw sa akin. Ito ay tungkol sa isang tao na kumakain ng ube sa isang maliit na dessert shop sa Taipei. Ang mainit, umuusok na purple ube ball na kinagat, ang texture nito na parang panaginip. Gusto kong tikman iyon. Hindi lang tikman. Gusto kong matutunan kung paano ito gawin. Nang gabing iyon, nagtipon ako ng lakas ng loob at sinabi sa aking mga magulang, kailangan ko ng kaunting oras para linawin ang aking isip. Gusto kong maglakbay sa Taiwan. Siyempre, hindi ko sinabi ang tunay na dahilan ang pag-aaral ng paggawa ng panghimagas. Bagamat nagpakita sila ng hindi pagkagusto, sa huli ay pumayag din sila. Kaya nakuha ko ang tiket sa Taiwan na magpapabago sa aking buhay. Habang nasa eroplano, nakatingin sa labas. Naisip ko, ngayon na ang simula ng totoong buhay ko. Nang lumapag ang eroplano, ang hangin ng Taiwan ay mas mainit at mahalumigmig kaysa sa inaasahan ko. Ang Ninoy Aquino International Airport ay malinis, ang mga tao ay mabilis na gumagalaw, iba ito sa malamig at abalang vibe ng New York. Paglabas ng airport at pagsakay sa taxi papuntang Maynila, ang mga nagkakapatong-patong na gusali, ang mga makukulay na signage at ang paminsan-minsang lumilitaw na tradisyonal na arkitektura ay nagpagaan sa aking kalooban. Sa unang ilang araw, namasyal ako na parang isang turista. Nagpakuha ako ng litrato sa Rizal Park at umakyat sa isang mataas na building para tingnan ang buong syudad sa gabi. Ngunit ang pinakagusto kong gawin ay kumain ng tunay na Pilipinong panghimagas. Kaya araw-araw akong pumupunta sa mga night market at dessert shops. Sa Quiapo Market natikman ko ang iba't ibang tradisyonal na panghimagas. Ang ube ball sa ube soup na inihain ng isang ate ay malambot at matamis, na may kasamang matamis na syrup, hindi ko mapigilang mapangiti. Sa isang maliit na dessert shop sa kanto ng Escolta, inihain nila ang sago na may kasamang creamy milk. Kahit na ito ang unang beses kong sinubukan ang kombinasyon, ito ay napakasarap. Nakita ko pa ang isang sikat na handmade dessert place na walk-in lang. Nagulat ako nang makita ko ang mga tao na pumipila ng maaga. Swerte akong nakakuha ng upuan at umorder ng signature ube halo-halo. Nang inihain ang halo-halo na may bahagyang singaw, ang purple at yellow ube na mix sa crushed ice at syrup ay tila nagdala palayo sa lahat ng problema sa mundo. Bigla, naisip ko, hindi sapat ang kumain lang. Gusto kong matutunan kung paano ito gawin. Isang araw nakakita ako ng maliit na flyer sa kalsada na nagsasabing pagtanggap ng apprentice sa dessert shop. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Tumawag ako kaagad. Sa nanginginig na boses, sinabi kong gusto kong magtrabaho. Ngunit ang tugon ay malamig. Mahirap para sa mga foreigner. Nasiraan ako ng loob ngunit hindi ako sumuko. Kaya araw-araw akong bumabalik sa tindahan para bumili ng panghimagas at makipag-usap sa may-ari. Hindi pa magaling ang aking Tagalog, ngunit kaya ko ang mga pangunahing pagbati. Tuwing sasabihin kong, masarap po talaga, ngingiti lang ang mayordoma at sasabing, salamat. Pagkatapos ng ilang linggo, tinitigan ako ng mayordoma. Maingat niyang tinanong, talaga bang gusto mong matutunan ang paggawa ng panghimagas? Nawala ang aking paghinga. Tumango ako ng todo. Ngumiti ang mayordoma at sinabing, sige, subukan natin. Gaano ka kabilis kumilos? At sa ganoong paraan, nagsimula akong magtrabaho sa dessert shop. Sa simula, nagsimula ako sa mga simpleng bagay. Pagsala ng harina, paghahanda ng dough. Ang paggawa ng ube ay mas nakakapagod kaysa sa inaakala ko. Kailangan kong tiisin ang init, ang sakit at kailangan kong gamitin ang pakiramdam ng kamay para malaman kung luto na. Nalaman kong masakit ang kamay ko dahil sa pagmamasa at napilay ako minsan sa pagbubuhat ng dough. Ngunit higit pa sa hirap, ang sense of accomplishment na nararamdaman ko sa bawat panghimagas na nagagawa ko ay napakalaki.
Sa tuwing ang pulbos ay nagiging elastic dough at pagkatapos ay nagiging mainit na ubi ball sa aking harapan, laging napupuno ng emosyon ang aking puso, lalo na sa paggawa ng pineapple tarts. Ang proseso ng pagmasa ng pinong dough sa aking palad, pagpuno nito ng pineapple jam, at maingat na pag-stamp ng bawat isa bago i-bake ay nagpapadama sa akin na para akong mayroong buong mundo. Sinabi ng mayordoma na maliksi ang aking mga kamay at unti-unting binigyan ako ng mas maraming gawain. Habang tumatagal, dumami rin ang maliliit na pagkakamali. Isang beses, masyadong manipis ang ubi dough kaya't napunit ito habang pinakuluan. Inabot ako ng isang buong araw para gawin ulit. Isa pang pagkakataon, masyadong masigasig ako sa pagmamasa kaya't nasira ang makina, nagkaroon ng kaguluhan sa tindahan. Sa tuwing nagkakamali ako, hindi nagagalit ang mayordoma. Sa halip ay ngumiti siya at sinabing, normal lang iyan sa simula. Mabuti ang intensyon mo, walang problema. Unti-unti ring gumaling ang aking Tagalog. Ang mga salitang naririnig ko sa trabaho ay isinusulat ko sa isang notebook at sinasanay ang pagbigkas sa YouTube. Isang araw may isang regular na customer na nakipag-usap sa akin. Kahit medyo stuttering ako, nakasagot ako. Ang kagalakan na iyon ay hindi maipaliwanag. Minsan, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Nabuhay ako ng mahigit 20 taon na pinipilit ng aking mga magulang. At ngayon, sa isang ganap na kakaibang bansa, gumagawa ng ganap na kakaibang bagay at maaari akong maging masaya ng ganoon kabilis. Talagang hindi mo masasabi ang buhay. Sa gitna ng mga masayang araw na ito, biglang tumawag ang aking mga magulang. Sinabi nila, masyado ka nang matagal sa Taiwan. Kailan ka ba babalik? Ang tono ay puno ng pagtutuligsa. Bagamat nasaktan ako, maingat kong sinabi, hayaan niyo po akong magtagal pa ng kaunti. Marami pa akong kailangang matutunan. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, umupo ako sa sahig ng dessert shop, kinuha ang isang ubi ball at ipinasok sa aking bibig. Ang mainit at matamis na lasa ay bumalot sa akin. Naisip ko, ang landas na ito, kahit iba sa inaasahan ng aking mga magulang, ay ang tunay na gusto kong tahakin. Mula noon, mas lalo akong nagsumikap, ginagawa ang mas maraming panghimagas at gustong pasayahin ang mas maraming tao. At nagsimula ring mabuo sa aking isip ang isang maliit ngunit matatag na pangarap. Isang araw, dadalhin ko ang mga Pilipinong panghimagas na ito sa Amerika. Hindi ko na malaya na mahigit 6 na buwan na pala ako sa Taiwan. Ang bawat araw na nagtatrabaho at nag-aaral ng mga bagong recipe ay napakahalaga. Maging mainit man o umuulan, gumigising ako bago sumikat ang araw para maglinis ng kamote, magmasa ng dough, at magbuhat ng mabibigat na steamer. Sa kabila ng pagod, mas buhay na buhay akong nakadama kaysa dati. Mas lalo akong pinagkakatiwalaan ng mayordoma at tinuruan ng mas maraming bagay. Sinabi niya, ang pinakamahalaga sa paggawa ng panghimagas ay ang touch at intensiyon. Kahit gaano ka kagaling sa technical, kung walang puso, hindi magiging masarap ang panghimagas. Ang linyang ito ay hindi lamang para sa panghimagas, kundi malaki rin ang epekto sa aking buhay. Isang araw, partikular na tinuruan ako ng mayordoma kung paano gumawa ng pineapple tart. Sinabi niya na ang pastry ay kailangang masahurin ng tama at ang jam ay kailangang maingat na piliin. Maingat kong binalutan ang bawat tart at ipinasok sa oven. Habang naamoy ko ang bango na nagmumula sa oven, tunay na naramdaman kong mayroon akong buong mundo. Sa gitna ng abala at masayang mga araw, isang hapon nangyari ang hindi inaasahan. Isang taxi ang huminto sa harap ng tindahan. Bumaba ang 2 pamilyar na figura, ang aking mga magulang. Parang na-freeze ako sa kinatatayuan ko. Tumingala ang aking mga magulang sa signboard ng dessert shop. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Nang makita nila ako na lumabas, nakasuot ng apron na may mantsa ng harina, mas lalo silang nagkibit-imbot. Ano itong ginagawa mo? Ang matalim na boses ng aking ama ay nagpatitibog sa dough sa aking kamay. Hindi nagsalita ang aking ina, ngumiti lang siya at lumingon. Dahan-dahan kong dinala ang aking mga magulang sa loob at pinaupo. Nang makita ng mayordoma ang sitwasyon, tahimik siyang naghanda ng upuan. Sa gitna ng nakakailang nakatahimikan, nagawa kong magsalita. Bago ako pumunta dito, wala talaga akong gustong gawin. Ngunit pagkatapos kong gumawa ng panghimagas, sa unang pagkakataon, naramdaman kong gusto kong makumpleto ang isang bagay. Ang aking ama ay walang emosyon pa rin. Ang aking ina ay tila malapit ng umiyak. Kaya hindi ka magiging abogado o siyentipiko. Magiging dessert maker ka.
Ang mapanuyang tono ng aking ama ay nagpula sa aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Pumasok ako sa kusina at nagdala ng isang platter ng bagong gawang pineapple tarts at ube balls. Tikman po ninyo, ako ang gumawa. Ang aking ama ay sana tatanggi. Ngunit sa pahiwatig ng aking ina, kinuha niya ang isang piraso ng pineapple tart. Pagkatapos ng isang maingat na kagat, ang ekspresyon ng aking ama ay agad na lumambot. Kumuha rin ng ube ball ang aking ina. Matapos ang mahabang katahimikan, sinabi ng aking ama, "Masarap." Ang isang pangungusap mula sa aking ama ay halos nagpaiyak sa akin. Pagkatapos kumain ng ube ball, sinabi ng aking ina, "Hindi ko alam na nagsisikap ka ng ganyan." Nang isara ang tindahan ng gabing iyon, kumain kaming tatlo sa isang kalapit na maliit na kainan, nag-iihaw ng karne. Inihayag ko ang lahat ang pressure ng paglaki ko, ang pagkalito ko sa kolehiyo, ang maliliit na kaligayahan na natagpuan ko pagdating sa Taiwan. Sa wakas ay nasabi ko lahat. Sa simula, nahihirapan pa rin silang tanggapin, ngunit pagkatapos silang marinig ang aking kwento, lumambot ang kanilang mga ekspresyon. Tumango ang aking ama at sinabing, "Kung ito ang unang landas na pinili mo para sa iyong sarili, dapat ka naming suportahan." Ang aking ina, na namumula ang mga mata, ay hinawakan ang aking kamay. Sa ganoong paraan, nakuha ko ang pahintulot ng aking mga magulang na magtagal pa sa Taiwan. Pagkaalis nila, ngumiti ng may pag-asa ang mayordoma at sinabing, "Ngayong kinilala na kayo ng inyong pamilya, mas gagaling pa ang inyong mga panghimagas." Mula noon, ang aking trabaho sa dessert shop ay naging mas makabuluhan. Mas naging masigasig ako, mas masaya sa paggawa ng bawat panghimagas. Minsan, nakikipag-eksperimento ako sa mayordoma sa mga bagong recipe, sinusubukang magdagdag ng strawberry jam sa sago o sweet potato mash sa ube ball. Tuwing weekend, bumibisita ako sa mga tradisyonal na dessert villages sa labas ng Maynila. Ang mga master na nakilala ko doon ay nagdadala ng dekada ng karanasan at craftsmanship sa bawat panghimagas. Isang araw, lumahok ako sa isang maliit na dessert festival. Tumulong ako sa Foreigners Experience Area, nagtuturo sa mga bata kung paano magbalot ng pineapple tarts at maghulma ng ube balls. Nang makita ko ang mga batang masayang tumatawa at sinasabing, "Masarap po," muli kong naramdaman ang kapangyarihan ng panghimagas na maghatid ng kaligayahan. Bawat araw na ginugol ko sa Taiwan ay naging pinakamaliwanag na bahagi ng aking buhay. Ang mga naipon na karanasan at kaligayahan ay tiyak na magiging malaking lakas kapag bumalik ako sa Amerika. Ngunit mayroon pa akong isang hiling. Gusto kong dalhin ang mga magagandang Pilipinong panghimagas na ito sa aking bayan. Sa hindi namamalayang panahon, mahigit 1 taon na ako sa Taiwan. Ang trabaho sa dessert shop ay mas lalo nang naging pamilyar. Ang mayordoma at ako ay naging parang pamilya. Minsan, parang isang anak ang pagtingin niya sa akin. At sa mga araw na mahirap, magluluto siya ng mainit na sabaw para sa akin. Sa isa sa mga araw na ganito, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon. Oras na para bumalik. Dadalhin ko ang lahat ng aking natutunan sa Taiwan pabalik sa aking bayan. Hindi lang ito tungkol sa pag-uwi. Gusto kong dalhin ang kultura ng Pilipinong panghimagas sa Amerika. Ang huling pagkakataon na gumawa kami ng ube kasama ang mayordoma bago ako umalis ay hindi ko pa rin makalimutan. Magkasama kaming naghuhulma ng ube balls habang nagkukuwentuhan. Tahimik na hinawakan ng mayordoma ang aking kamay at sinabing, "Nasaan ka man, ang iyong panghimagas ay maglalaman ng iyong puso. Sapat na iyan." Nang marinig ko iyon, hindi ko mapigilang maiyak. Ang Taiwan ay hindi lamang isang lugar para sa bakasyon. Ito ay isang lugar ng biyaya na muling nagpasimula sa aking buhay. Kaya inimpake ko ang aking mga gamit at bumalik sa Amerika. Sa unang ilang araw ng pag-uwi, nakaramdam ako ng kawalan. Namiss ko ang masisiglang kalye ng Taipei, ang maliit na dessert shop sa kanto, at ang mainit na pagbati sa night market. Ngunit mabilis akong bumangon. Kailangan kong gawin dito ang gusto kong gawin. Nagsimula ako sa paghahanda ng isang maliit na tindahan. Gumawa ako ng isang maliit at maaliwalas na espasyo sa isang suburb ng New Jersey. Ako mismo ang nagdesisyon sa interior design. Nais kong lumikha ng isang simple at mainit na kapaligiran tulad ng sa mga dessert shop sa Taiwan. Sa dingding, isinabit ko ang mga litrato ko habang gumagawa ng panghimaga sa Taiwan at ang mga kuha ko kasama ang mayordoma. Ang pangalan ng tindahan ay napagdesisyonan ko na Sweet Rice, direkta gamit ang mga kasanayan na aking natutunan. Naghanda ako ng menu ube balls, sago, pineapple tarts, rice cakes, bawat isa ay ginawa ng may puso. Noong unang araw ng pagbubukas, sa totoo lang, tahimik, halos walang customer.
Ang mga dumadaan ay isang tingin lang at nagpapatuloy. Ngunit hindi ako sumuko. Araw-araw gumigising ako ng maaga para gumawa ng panghimagas at magtayo ng stall sa mga lokal na market at kaganapan, nagbibigay ng mga free sample para mag-promote. Sa panahong iyon, nagsimulang mag-trend ang ube sa Pilipinas. Ang bagong paraan ng pagkain na ito ay kumalat sa social media. Naramdaman kong hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito kaya't nag-introduce din ako ng bagong menu item. Ube ice, sinamahan ko ang sariwang ube sa matamis na shaved ice at inihanda. Nag-post din ako ng mga litrato sa social media. Dahan-dahan nagsimula itong magkaroon ng reaksyon. Sa simula, mga curious na customer ang dumating. Pagkatapos nilang matikman ang ube ice, nagdala sila ng kanilang mga kaibigan. Sa ganoong paraan, kumalat ang word of mouth. Ang balita na may makakakain dito ng tunay na handmade na Pilipinong panghimagas ay kumalat mula New Jersey patungong New York. Hindi ko namamalayan, tuwing weekend, mahaba na ang pila sa harap ng tindahan. Hindi ka na makakabili kung hindi ka nag-pre-order. May mga customer na take-out at mayroon ding kumakain at agad nagpo-post sa social media. Araw-araw puno ang tindahan. May nag-contact sa aking TV station para interview ang aking kwento ng pag-aaral ng panghimagas sa Taiwan, ang pag-aaway namin ng aking mga magulang, at ang proseso ng pagbubukas ng tindahan. Pagkatapos maipalabas ang programa, marami ring suporta ang dumating mula sa Filipino-American community. Nang dumating ang unang kita, ang unang tao na naisip ko ay ang aking mga magulang. Ako na pinalaki sa ilalim ng pressure ng aking mga magulang. Ngayon ay lumikha ng resulta gamit ang sarili kong mga kamay. Inanyayahan ko ang aking mga magulang sa tindahan. Ang aking ina ay masayang ngumiti habang tinitingnan ang mga litrato ng Taiwan na nakasabit sa dingding. Matagal na tinitigan ng aking ama ang tindahan bago siya tahimik na nagsabi, "Talagang ipinagmamalaki kita sa kung anong tao ka na ngayon." Inanyayahan ko silang tikman ang aking ginawang ube balls at pineapple tarts. Sa una tumanggi ang aking ama, ngunit sa hudyat ng aking ina, kinuha niya ang isang piraso ng pineapple tart. Pagkatapos ng isang kagat, sinabi ng aking ama, "Hinding-hindi ko inakala na gagawin mo ito nang may ganoong pagsisikap." Pagkatapos kumain ng ube ball, sinabi ng aking ina, "Hindi ko alam na ganyan ka nagsisikap." Nang gabing iyon, kumain kaming tatlo sa isang kalapit na restaurant. Dahan-dahan kong tiningnan sila at nagmungkahi sa pagkakataong ito. "Gusto niyo bang samahan ninyo ako sa Taiwan? Gusto kong ipakita sa inyo ang lugar na minahal ko." Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, ngumiti sila ng may pagmamahal at sumang-ayon, "Sige, gusto rin naming makita ang Taiwan na iyong natagpuan." Kaya, nag-book kami ng mga flight papuntang Taiwan. Ang aming pangalawang paglalakbay sa Taiwan ay malapit nang magsimula. Nang gabing iyon, tahimik akong nakatingin sa mga kalye ng New Jersey sa labas ng bintana. Ang malambot na ilaw ng mga signage at ang mga bituin sa labas ng bintana ay nagbigay sa akin ng init. Ang isang maliit na piraso ng panghimagas na nagsimula dito ay nagdala ng napakalaking kaligayahan. Hindi ko ito inaasahan. Sa hinaharap, patuloy akong lalakad sa landas na ito. Dahan-dahan at matatag, dalang init ng intensyon na natutunan ko mula sa Taiwan upang ibahagi ang matamis na kaligayahan sa mas maraming tao. Pagkalipas ng ilang linggo, sumakay kami ng aking mga magulang patungo sa Taiwan. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang paglalakbay na mag-isa, kundi isang pagbabahagi ng lugar na nagpabago ng aking buhay kasama ang pinakamahalagang tao sa akin. Nang lumapag ang eroplano sa NAIA, nakita ko ang pagiging mausisa sa mga mukha ng aking mga magulang at napuno ng pag-asa ang aking puso. Dito na sa kalyeng ito. Nang makita namin ang dessert shop, hindi ko mapigilang sumigaw. Pumasok kami ng aking mga magulang sa tindahan. Nagulat ang mayordoma nang makita ako. Pagkatapos ay ngumiti siya ng napakaliwanag at tumakbo para yakapin ako. "Emily, bumalik ka!" Ipinakilala ko ang aking mga magulang sa mayordoma. Mainit niya kaming tinanggap, inihanda ang pinakamahusay na ube ice at pineapple tarts. Habang tinitikman ng aking ama at ina ang bawat kagat, ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa pagiging mausisa patungo sa pag-unawa at sa huli, sa isang ngiti ng pagtanggap. "Ngayon, naiintindihan ko na," sabi ng aking ama habang tinitingnan ng abalang tindahan, "ang natagpuan mo rito ay hindi lamang kasanayan, kundi ang kahulugan ng buhay." Hinawakan ng aking ina ang kamay ng mayordoma. "Salamat sa pag-aalaga sa aking anak at pagtulong sa kanyang makita ang sarili niya." Ang mayordoma ay ngumiti. Namumula ang mga mata. Si Emily ay nagsisikap na talaga. Ako lang ang sumuporta sa kanya.
Sa mga sumunod na araw, inikot ko ang aking mga magulang sa Maynila. Dinala ko sila sa Quiapo Market kung saan natikman nila ang iba't ibang street food. Pagkatapos, dinala ko sila sa isang skyscraper para makita ang tanawin ng syudad. Naglakad kami sa eskolta, naglakad-lakad sa luneta, at naghawak kamay habang naglalakad sa talete, sa bawat lugar. Ibinahagi ko sa kanilang aking nararamdaman at mga kwento noong mga panahong iyon. Sa harap ng Rizal Monument, biglang huminto ang aking ina. Tumingin sa akin at sinabing, "Emily, patawad. Masyado ka naming dinidiinan noon." Sumunod ang aking ama. "Ang gusto lang namin ay maging maayos ka, ngunit hindi namin naisip na mawawala mo ang iyong sarili." Umiling ako, may luha sa aking mga mata. "Hindi po. Dahil sa inyong pag-asa nalaman ko ang tunay na gusto ko. Ang pressure na ibinigay ninyo ay nagbigay sa akin ng lakas para hanapin ang sarili kong landas." Sa sandaling iyon, nagyakapan kaming tatlo sa harap ng monumento. Nawala ang lahat ng hindi pagkakaunawaan at pagsisisi. Sa huling araw ng aming paglalakbay, naghandang mayordoma ng isang espesyal na hapunan para sa amin sa dessert shop. Napuno ang tindahan ng iba't ibang handmade desserts. Sinabi ng mayordoma, ang lahat ng ito ay natutunan ni Emily dito at ito ang mga alaala na kanyang ibabalik sa Amerika. Kumain ang aking mga magulang ng bawat isa at sa bawat kagat, mas lalo nilang nauunawaan ang aking pagpili. Pagkatapos kumain, tumayo ang aking ama at yumuko ng malalim sa mayordoma. "Salamat sa pagtuturo sa aking anak at salamat sa pagbibigay sa aming pamilya ng pagkakataon na magkaisa." Mabilis na itong itinanggi ng mayordoma. Wala po iyon. Si Emily mismo ang nagsisikap. Ako lang ay nasa tabi niya. Bago kami umalis, binigyan ako ng mayordoma ng isang maliit na pakete. Ito ay isang espesyal na ubi ball powder at pineapple tart mold na aking inihanda para makagawa ka ng pinaka-authentic na lasa sa Amerika. Hinawakan ko ang pakete at hindi na napigilan ang aking luha. "Mayordoma, salamat po. Maraming salamat po." Pagbalik sa Amerika, lalo pang sumigla ang negosyo ng tindahan. Ginamit ko ang recipe na ibinigay ng mayordoma at nakagawa ako ng mas authentic na lasa. Sinabi ng mga customer na mas masarap pa kaysa dati. May ilang Filipino-Americans na kumain dito at umiyak, sinasabing nakatikim na kami ng lasa ng aming bayan. Sa paglaki ng aking reputation, may mga tao mula sa mga kalapit na bayan na nagmamaneho ng isang oras para lang sa aking ubi ice. May mga bumibili ng pineapple tarts linggo-linggo para ipamigay. Madalas, kailangan mong mag-reserve ng 3 araw bago ka makabili ng gusto mong panghimagas. Isang araw, isang food blogger ang dumating para mag-interview. Sa kanyang artikulo, sinulat niya na ang Sweet Rice ay hindi lamang isang dessert shop kundi isang kwento tungkol sa tapang at pangarap. Ang bawat kagat ng panghimagas ay nagpapakita ng pagmamahal ni Emily sa kulturang Pilipino at ang kanyang pagpupursigi sa kasanayan. Pagkatapos mailabas ang artikulo, mas humaba pa ang pila sa harap ng tindahan. Tuwing weekend, madalas ay kailangan mong maghintay ng higit sa 2 oras, ngunit handang maghintay ang lahat. Tinitingnan ko ang mga taong handang maghintay at napupuno ng pasasalamat ang aking puso. Minsan, ang aking mga magulang ay pumupunta sa tindahan para tumulong. Ang aking ina ay nag-aasikaso sa counter at ang aking ama naman ang nagpapanatili ng kaayusan sa pila. Nang makita ko silang nakasuot ng apron na may kaukulang kulay at may mga mukha silang puno ng pagmamalaki, alam kong talagang nagkaayos na kami bilang isang pamilya. Isang araw, isang batang babae ang pumasok sa tindahan. Direkta niyang tinanong ako, "Talaga po bang kayo ang anak ng mga abogado na nagpalaki sa inyo?" Ngumiti ako at tumango, "Oo, bakit?" Ang mga mata ng babae ay namumula. "Ang mga magulang ko rin po ay gusto akong maging doktor, ngunit gusto ko pong mag-aral ng baking. Ang kwento ninyo ang nagbigay sa akin ng lakas." Lumabas ako sa likod ng counter at hinawakan ang kanyang kamay. "Kung ganoon, gawin mo. Ang buhay ay sa iyo. Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang nagpapasaya sa iyo." Nang umalis ang babae, mayroon siyang matatag na ngiti sa kanyang mukha. Alam ko na nagsisimula ng makaapekto ang aking kwento sa iba. Dumarami ang trabaho sa tindahan, kaya nagpasya akong kumuha ng ilang assistant. Pinili ko ang mga kabataan na may hilig sa pagluluto ngunit walang pagkakataon, tulad ng nang bigyan ako ng pagkakataon ng mayordoma. Tinuruan ko sila kung paano magmasa ng dough, magbalot at magkontrol ng apoy. Ang pagtingin sa kanila mula sa pagiging baguhan hanggang sa maging bihasa ay parang pagtingin sa sarili ko noon.
Isa sa mga assistant ko ay si Mila, isang batang babae mula sa Mexico. Sinabi niya na gusto niyang magtayo ng sarili niyang bakery, ngunit hindi siya sinusuportahan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng ilang buwan na pagtatrabaho sa tindahan, ang kanyang pineapple tarts ay maaari nang tumayo sa sarili nito. Isang araw, umiyak siya sa akin at nagpasalamat. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon. Nang makita ng mga magulang ko ang gawa ko, sinuportahan na nila ako. Niyakap ko siya at sinabing, ito ay dahil sa sarili mong pagsisikap. Ako lang ang sumuporta sa iyo. Nang masabi ko ang mga salitang iyon, bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng mayordoma noon. Naiintindihan ko na ang mga pangarap ay ipinapasa, henerasyon pagkatapos ng henerasyon.